napakamahal. 1 kilo aabot ng 140 or 120 ang per kilo rito kung ikukumpara nyo. Kaya wag na mura dyan sa inyo sa Pilipinas. Mahal dito ang bigas. Kaya yun, tara, uwi na tayo. Guys, nandito tayo at tayo ay hindi ako nakatutok sa camera. May tinitingnan kasi ako eh. 1 linggo na naman walang pasok yung anak ko. Holiday nila dito sa Czech Republic. School holiday. 1 week. Kaya tiba-tiba yung anak ko ngayon eh. Sabi niya, 1 linggong walang pasok. Makakapag-computer siya kasi na 1 linggo. Madilim yung camera ko. Ayan. Magagahan tayo. Nung oras na. Mag-alas 10. Ayan. Tingnan natin yung Ito yung honey ko, paubos na Ayan. Doon tayo sa kabila. Lipat. Ayan, naglalagay ako ng honey. Kakainin ko yung yung binake kong bread na nilagyan ko ng toppings na chocolate powder. Kukunin ko yung gatas. Mura ngayon ang gatas. Kahapon tinignan ko. Tag 9. Kaya murang-mura. At hindi pa kami bibili kaso mura nga lang, kaso nga lang hindi pa kami bibili ng sayo kasi marami pa kami stock. Dami na yung stock. Nakita niyo yung last video namin. Namili kami ng 2 kusina, 2 box. Hindi pa namin nauubos. Ayan. Kailangan ilagay ko sa rep kasi baka masira. Medyo tag-in sa bahay may heater dito kasi mainit. Ipapatay ko sa asawa ko yung heater mainit ngayon. Mainit, medyo magandang temperature sa labas, parang lang yung bang naglalakad ka, aircon lang. Ayan. At tingnan natin yung agahan natin. Nilagay ko rito dopper, dali nasira ko. Nasira, wala na. Ayan, ang ganda pa naman itong box na to. Ay nako, papaayos ko sa asawa ko. Magaling mag-ayos yun sa lahat. Ayan. Ayan ito, nagka-moisture na. Kasi walang hindi sumisingaw. Maganda tong lagayan na to. Maganda to na ilagay dito. Tsaka maganda yung takip rin niya, maganda rin. Kain tayo. Agahan tayo. Ayan. Daming kalat. Ayan. Hindi ko alam kung alin dito. Ito muna.
Ayan. Pang ilang araw na to, pangatlong araw na to, hindi pa nauubos. Mag-baby ulit ako ng bago. Donut. Baked oven sa, i-baby ko sa oven yung donut. Sarap. Sarap. Ganda ng kape ko. Yung halaman ko, tumutubo ng mga bagong dahon. Maganda. Namamatay yan last 3 months kasi nahulo yung mga dahon. Ngayon tumutubo ulit. Magtatanim ako ng kamote. Bibili ako ng kamote. Isa lang, papatubuin ko. Yung kamote naman, kahit na slice mo na ilang piraso, kahit na isang piraso, slice mo yan ng maliliit, tutubo pa rin yan. Gano'n ang ginagawa namin sa probinsya noon eh. Tatanim ako. Hiwa-hiwain ko na maliliit yung kamote. Tumutubo pa rin. Lagyan mo lang ng tubig. Sana makapagbakasyon ako sa Taiwan. Atak na ako. Magbakasyon. Nagsasabi ako sa asawa ko na magbakasyon kaming lahat. Kailangan na magtipid. 3 kami, magkano yung pamasahe dyan? 100, maybe more than 100,000. Medyo more than or medyo under, mga 100,000 na magagastos namin sa kurun. Pero sa peso, mga 300,000 na yun sa peso. Sabi ng asawa ko, pocket money para namin. Siyempre, hindi naman pwedeng, yung matutuloy na may matutuloyan kami doon kasi nandun yung mga anak ko, may bahay sila doon. Doon kami makikituloy, makikipagsiksikan sa bahay ng anak ko. Kaso nga lang, ang gusto ng asawa ko, sabi niya, sa in front easy, sabi niya, yung makikita niya yung dagat. Ay, hindi na pwede yung apartment kasi ng anak ko, doon sa mismong city. Eh di, mag-hotel kami doon sa maghahanap ako ng doon, ng matitirahan namin ng asawa ko, doon sa mismong, yung pwedeng mag-swimming, tsaka harapan is hotel. Pwede yun. Marami doon. Doon sa south. Doon sa south, probinsya ng anak ko yun eh. Probinsya ng anak ko. Doon yung mga tita-tito niya doon. Magpapahanap ako sa kanila. Kaso nga lang, nakatakot maligo doon sa sa dagat nila. Gilid pa nga lang. Malalim na. Pagtapak mo, katapos parang may butas ka agad, ang lalim ka agad. Kaya maraming nalulunod na mga doon, yung mga naliligo. Saka ang lakas pa na
yung alon. Kaya kailangan i-guide ko yung asawa ko. Kahit na marunong kang lumangoy doon, ang kalaban mo nga lang yung mga alon, ang lalaki. Tsaka yung pag hindi mo alam, biglang may doon parang butas-butas. Sa gilid ka pa nga lang apakan mo lang, tapos medyo ganyan ang style ka, tapos palubog na kaagad na ganyan. Marunong naman silang lumangoy maggaba. Tsaka yung anak ko marunong lumangoy, hindi yan malulunod. Kaso nga lang yung ang kalaban niya, yung malalaking alon. Yung nga lang, ako ang malulunod. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Yun ang problema. Aba, ako ang nag-warning sa kanila, baka ako pang mamamatay kagad kasi malulunod kagad ako. Yung dalawa, marunong lumangoy. Kasi yung anak ko, sa school nila, may swimming school sila. Tuwing isang nag-swimming, top number 1 yung anak ko sa swimming school Siya raw ang pinakamagaling sa school nila. Kaya ibinibida niya parati, mama, sabi niya, mami, sabi niya ganun. Ako ang pinakamagaling na sa swimming, sabi niya ganun. Ba, maganda. Kasi doon di ba sa atin, walang mga ganyan-ganyan. Kahit na tabing dagat is ang bahay natin. Kami nga, tabing dagat yung bahay namin doon sa Pilipinas. Marami pa rin nalulunod. Hindi rin ako marunong lumangoy. Ayan. Mamaya na tayo magkwentuhan. Mamaya alis ako. Maglakad-lakad ako. Titingin ako ng pinya. Maganda ang pinya sa pag mga ganitong style. Yung hindi ka masyadong natutunawan. Ang kainin mo, payo ko sa inyo, yung mga halos hindi natutunawan, yung pinyang kainin nyo. 100% kumain ka ngayon, next day tutunawan ka na. Kaya tumitingin ako kung saan ang murang pinya kasi mahal pa ngayon yung pinya, isang buo 69, mahal pa yun pero sa atin sa Pilipinas 1 kilo yata, hindi ko alam, mahal ang per kilo sa inyo, dito per piraso kumisan hinihintay ko mag 20 lang, 20 isang piraso. Ang lalaki na nun, no? Tingnan niyo rito sa bansang walang hindi makapagtanim ng pinya. Sila pa may pinakamurang bilihin ng exotic food. Exotic fruit. Yung katulad ng banana. Bumili ako ng banana kahapon, napakamura. 1 kilo, 24 lang. Samantalang sa atin, napakamahal. Dry. Nasira ko. Mahal pa naman ito. Nako. Mamaya na tayo magkwentuhan. Hello. At magluluto tayo ng yung adobong baboy na may patatas. Maiba naman tayo ngayon. Lalagyan ko ng baking yun? Ano ba yun? Ano ba ang tawag ng baking butter? Gugutom na ako Ganito ako pag nagugutom Kung ano nasa isip ko na masarap Lahat masarap sa akin pag nagugutom ako. Wala akong pili-pili. Yan. Maggisa-gisa tayo. Ganito ang buhay dito sa sa Czech Republic. Kailangan
magtipid-tipid sariling luto. Huwag kayong kumain sa labas araw-araw. Naku, mamumulubi kayo sa ano. Pwede lang kung milyonaryo kayo. Kaya nyo yan. Kahit na hindi na kayo magluto araw-araw sa mamahaling restaurant kayo bumili rito. Maraming mamahaling restaurant dito. Lalo sa Praha. Ang mamahal na mga ano doon ng mga restaurant is 2,000 mo, ano lang yan, saglit lang yan sa Praha. Kaya kung gusto nga namin pumunta doon, kumain paminsan-minsan, kaso nga lang malayo, 2 hours ang driving at busy ang asawa ko. Dati-dati kahit na may trabaho ang asawa ko, pupunta akong mag-isa doon nung wala pang pasok yung anak ko. Hindi pa pumapasok sa sa school. Kaso nga lang, may limit na ngayon kasi hindi na ako pinapayagan ng asawa ko na pumunta doon kasi yung anak ko pasok. Walang walang mag-aalaga sa kanya. Kailangan bantayan yan, kailangan ipagluto. Kaya no choice na nag-aaral na siya. Tapos ngayon, dati-dati nagdadrive ako mag-isa papunta doon. Ngayon, hindi na niya pinapahiram sa akin yung sasakyan. Baka kung anong mangyari diyan sa daan sa akin, walang tutulong. Kasi naranasan na namin yung nasira sa daan, walang tutulong talaga. Kahit nakasama mo yung asawa mo, local pa yun dito ha. Mahirap humingi ng tulong. Kaya yun ang niya, kinakatakot niya. Minsan kasi nag-drive ako rito, malapit dito sa amin. Hindi pa ako nakakalayo. Pumutok na yung gulong ng sasakyan niya. Buti nga malapit sa bahay namin. Natulungan niya ako. Naglakad siya papunta doon. Kung malayo pa, sinong tutulong sa akin? Wala. Kaya magmula ngayon, hindi na niya pinapahiram sa akin yung sasakyan. Na lang, kapag aalis ako, kailangan kasama siya. Hindi niya pinapahiram sa akin na, kasi sabi niya, delikado, sabi niya. Wait lang. Parang may nag-send message sa akin. Dziękuję. Přejeme krásný den. Ayan, pupunta kami sa bakeryhan. Magtatambay kami. Bakery. Magtatambay kami mag-ina doon. Tignan mo yung makulit na yan. Ganito kakulit yung anak ko. Ito ang kabarkada ko lang sa Czech Republic. Siya ang best friend ko, kabarkada sa away. Ayan. Ayan.
kami nagkakatampuhan minsan at nag-aaway. Yan ang kaibigan ko lang dito. Mas maganda ang kaibigan mo na lang, yung anak mo. Wait. Oo. Kung kaaway mo to, tumawag ka doon sa, kung Wait. tatlo ang anak mo, Hey. isa-isa mo silang awayin. Kung sino kakampi mo, doon ka makipagkwentuhan. Ganun ako eh. Kapag kaaway ko yung, kasi tatlo ang anak ko eh. Kapag kaaway ko yung dalawa na anak ko, nagsusumbong ako dito sa isa. Ayan, kapag kaaway ko to, sinusumbong ko naman to sa sa pangalawa. Or kung sino doon sa dalawa naming anak ko, na kung sino ang kakampi ko doon, kung sino ang pakikinggan ako, kung sino ang kakampi ko doon. Ganun ako. Kaya maganda ang marami rin minsan ng anak. Kung boring ka, walang kakampi sa'yo, maghanap ka. Tapos kung sinong kakampi mo, yun ang bibigyan mo ng pera. Parang suhol. Kung sinong kaaway, hindi mabibigyan ng pera yun. Ito yung Club Lipa. Kung minsan may mga Pilipino pumapasok dito nung Christmas, dito yata nila isinelebrate yung Christmas party nila. Kabababa ko lang pagod na kaagad ako, nakakapagod. Doon tayo sa groceryhan, sa bakeryhan. Aalis ako ngayon, may nakalimutan akong bilhin. Lumabas na kami kanina ng anak ko, nagtambay kami sa bakeryhan. Kaso nga lang, nakalimutan kong pumunta sa groceryhan. Kasi ayaw ng anak ko na pumunta sa sa groceryhan. Ewan ko ba dyan sa batang niya. Nakalimutan kong bumili ng breakfast para sa asawa ko. Kaya yun, babalik ako ngayon. Ito ang ayaw na ayaw ko yung gabi na, tsaka lalabas ako. Kung kailan busy ako, o may nakalimutan ako, yun ang importante, yung breakfast niya. Kailangan mabili yan. Kung hindi, mapapagalitan ako. Ayan. Gabi na naging orange na naman ang kulay natin. Medyo magandang panahon ngayon. Sa ganito lang ang ayan ang tram. Tawid tayo. Punta tayo, diretso tayo sa groceryhan. Uwi rin kagad ako pasarado na yung mall. Yung iba nagsasarado alas 8, mag-aalas 8 na eh. Pero yung grocery nagsasarado 9 o'clock yata. Pero 8:30 nag-i-intercom na yung may intercom na 10 minutes. Pwede na kayong lumabas lahat. Pasarado na. Parang ka na eh. Nalilito ka na kung anong bibilhin mo eh. Nagmamadali ka na. Ayan, ganito rito sa gabi. Pag nakatira ka sa city mismo at baba mo ay supermarket, maraming supermarket. Kahit na anong oras, pwede kang bumaba. Ang problema nga lang kapag nakatira ka sa bundok dito, sa liblib na lugar, kailangan bilhin mo na lahat sa hapon bago ka umuwi. Kung may nakalimutan ka man, ipabukas mo na lang yun. Sabihan mo na lang asawa mo na magagahan na lang sa restaurant. Yun nga lang. Ayan. Gano'n na ang style dito. Kapag kasi yung bus dito, kapag gabi na, sa mga liblib na lugar, pwede rin maglakad, kaso nga lang, madilim na. Sa mga maedad na tulad ko, tsaka Asian na tulad ko,
Natakot ako baka may multo sa daan. Yung kinakatakot ko. Pero safe naman ang maglakad dito sa gabi. Walang problema. Kahit napakaganda babae ka rito, walang problema. Safe na safe ka. Ang katakutan mo nga lang yung mga multo. Yan ang kinakatakot ko sa gabi ng multo. Ay nako. Ay. Tara na nga. Kung ano-ano pang naiisip natin. Doon tayo diretso tayo sa groceryhan. Yan, may mga tinapay oh. At hindi ko alam kung anong ibibigay ko sa sawa ko. Wait lang. Kaya nakabili na ako ng tinapay niya. Yung may mga seeds. Nauumay na ako sa sa baboy na kinakain ko araw-araw. Bukas ulit paggugulay ako or magmamanok naman. Nako, magdadalang linggong baboy yung inuulam ko, yung pork chop. May iba naman tayo. Nawala rin yung music. Oh, patatas. Napakamura. Bilhin natin. 13 kurun lang, oh. Mura. Gusto pa naman ang anak ko na patatas. Ayan, pauwi na ako. Sumaglit lang ako sa grocery kasi bibili lang sana ako ng tinapay para sa asawa ko lang. Pagkain niya sa umaga, tuwing umaga breakfast. Kaso nga lang, may nakita akong patatas, 2 kilo. 13 kurun lang, napakamura. Kaya kung kinuha ko na. Ano na yun? Last one na. Murang-mura na yun. Biro mo, 2 kilo, 13 kurun lang. Ayan, mura na. Kaya kinuha ko na. Uwi na ako ngayon. Pwede kong i-stock to kahit na 1 linggo sa refrigerator. Ayan. Ito, marami kang magagawa rito sa patatas na to. Pwedeng mashed potato, pwedeng french fries, pwedeng balatan mo lang, ilagay mo sa oven, lagay mo ng asin, paminta, bawang, okay na yun. Ayan, lagay mo lang ng butter, okay na yun. Tapos sa gilid niya may piniritong manok or baboy or hotdog, okay na yun sa kanila. Yun lang. Kaya murang-mura na. Mas mura pa yung patatas kaysa sa rice. Napakamahal ng rice dito. Dito, magkano? 1 kilo, 33 kurun. 38 kurun sa exchange rate sa pera ng Pilipinas is bali triple. Halos na yun, 90. Halos 100 na yun. Halos mga 100 plus na yun. Yeah, oo, 100 plus na yun. Mahal ng isang per kilo rito. Kaysa dyan sa Pilipinas. Nag-aaway-aaway pa kayo dahil dyan sa per kilo na bigas. Mura nga dyan sa inyo eh. Peso mo. Kaysa dito, yung bigas dito napakamahal. 1 kilo aabot ng 140 or 120 ang per kilo rito kung ikukumpara nyo. Kaya wag na mura dyan sa inyo sa Pilipinas. Mahal dito ang bigas. Kaya yon. Tara, uwi na tayo.